Yun mga ka-tech, so gumawa ako ng video tips kung paano ba mag-check ng isang second hand na laptop, no? Para sa mga bumibili ng mga second na laptop, para sa inyo tong video na to mga ka-tech. So ano ba yung mga pangunahin at dapat natin gawin pag bibili tayo ng second hand na laptop? So may laptop tayo dito, Toshiba brand siya. So use na rin siya. So dito ko i-demo sa inyo or ituturo sa inyo paano ba mag-check ng isang second hand na laptop. So, start na tayo. So, unang titignan natin mga ka-tech, mag-check tayo ng isang second hand na laptop is kung may charger. So, example, pagdating nyo sa isang lugar na pagbibilan nyo ng laptop, sa tao man yan or sa store, hanapin nyo kung may charger, lalo pag second hand use. So, after nun, check nyo yung body kung may basag. So, sa gilid, ayan, sa likod, ayan. So, pala-check nyo naman yung body na walang basag at goods. So, proceed naman tayo sa next check. Open nyo yung laptop mga ka-tech. So, tingnan nyo kung may basag yung sa hinge nya. Ayan. So, kung wala naman basag, goods yan. At dapat, pag sinara mo, is walang tunog at hindi siya mahirap isara. Then, pag binuksan nyo naman siya, ganun din, dapat walang tunog at di rin siya mahirap isara. So, tingnan nyo muna, physical, yung screen nya, kung may maaninag kayong parang crack or basag. Kasi importante rin yan, mahal din ang screen. After nyan, punta naman kayo sa keyboard, tingnan nyo yung mga letters kung intact pa. Tingnan nyo rin yung touchpad, then yung button. So, pala-check kayo ng button, click nyo. Maririnig nyo na may parang nag-click dyan or tumutunog pag pinipindot nyo. So, yan. So, ibig sabihin, good yung buttons nya. So, itong pag-check natin is nakapatay pa yung laptop. Ituro ko naman sa inyo paano i-check yung specs ng isang laptop. So, marami pong laptop na lumalabas na peke yung specs, no? So, dati, nauso, yung specs ng laptop is i5 dun sa operating system, pero yung totoong specs ng laptop is Celeron lang or Pentium. So, para hindi kayo maloko sa gantong modus, is tuturo ko sa inyo kung paano mag-check ng specs ng laptop. So, mas maganda makuha nyo yung laptop ng lobat, no? Gamitin natin ng charger pag ginagamit. So, tuturo ko rin sa inyo kung ano yung technique para ma-check natin kung good yung battery niya. Saksak muna natin tong charger niya. So, dito, i-check nyo rin itong saksakan ng charger niya kung pupasok siya ng walang humaharang. Yan. So, pag wala namang humaharang at smooth, goods yan. Then, saksak na natin yung charger niya. So, pagkasaksak naman ng charger niya, makikita yung indicator ng battery dito. So, ibig sabihin is nag-charge siya no, pag orange. So, ngayon, o-open na natin yung laptop. Ayan. So, makikita nyo, may indicator din yan na in-open na natin yung laptop. So mga ka-tech, pag in-open nyo itong laptop, tignan nyo rin kung may mga tunog siya na maingay na nanggagaling dito sa may fan niya. So importante yon kasi mamaya hindi na maganda yung ikot ng RPM ng fan niya, no, yung CPU fan niya sa loob. So mahirap din kasi maghanap ng fan ng laptop mga ka-tech. So mas maganda ma-check din natin yon para iwas overheat, no? So mga ka-tech, ngayon is naka-open na tayo. So i-check natin yung specs ng laptop kung tugma ba doon sa sinabi ni seller na yun yung specs ng laptop. So papakita ko muna sa inyo kung paano yung mag-check ng specs basic. So mamaya sa BIOS naman tayo mag-check. So una, ganito gagawin natin. So Windows, Tab, and R. So makikita nyo yung run. Lagay nyo lang dyan is DX, diag. Ayan. Then okay nyo. Hintayin nyo lang may lumabas. Makikita nyo, magpapakita siya ng specs dito. So, nakalagay daw is processor or i5 6200U, ibig sabihin 6th generation, 12GB RAM. Then, i-check naman natin yung storage niya. So, punta lang kayo ng this PC. Ayan. Itong this PC, right-click nyo lang. Then, show more options. Then, manage. This management, ayan, this management yung piliin nyo, then makikita nyo na almost 240GB. So, pag sinabi ni seller na ang specs ng laptop na to is i5, 12GB RAM, then 256 na SSD is
tama po yon. So, hindi pa tayo natapos mag-check, i-check pa rin natin ng paulit-ulit yan. So, para sigurado tayo na yun talaga yung specs niya at hindi inedit dito mismo sa operating system. So, ito yung pangalawang pag-check natin ng specs ng laptop. So, mag-download kayo ng CPU-Z, then CPU hardware monitoring. So, mamaya natin to papaganahin. So, dito mo tayo sa CPU-Z. Download nyo to. So, ako naka-download na, then naka-install na rin. So, install nyo lang yan. So, pag-download nyo na, open nyo itong CPU-Z. Papakita niya dito yung components ng buong laptop. CPU-Z, so makita nyo, CPU, Intel i5, Skylake, yan yung processor niya. So, punta naman tayo sa mainboard. Papakita niya rin dito kung anong brand ng mainboard nyo. So, yan, manufacturer is Toshiba, model Dynabook. Tama naman doon sa brand. Then, memory. So, 12 GB, dual. Ibig sabihin, dalawang memory yung nakalagay dito. Either 8GB and 4GB. Graphics, papakita rin yan dito na HD graphics 520 yung gamit ninyo. So, ito yung pangalawang pag-check natin mga katek. So, mamaya, i-check naman natin siya, pinakahuli is sa BIOS. Tapos na tayo mag-check ng specs ng laptop. Ngayon naman, i-check natin to kung working ba lahat and nasa condition pa itong laptop. Check nyo yung Wi-Fi niya. Yes. I-connect mo siya sa Wi-Fi. Paganahin nyo yung LAN niya. Kung wala namang LAN, kahit Wi-Fi na lang, then mag-internet kayo kung nakakasagap ba. Nakapag-browse kayo. So, ibig sabihin, goods yun sa internet niya. Yung sound, syempre, check nyo kung ayos ba yung binibigay ng speaker ng laptop. Then, kung may flash drive kayo, mga katek, i-check nyo tong USB niya, yung saksakan, kung working. Then, pati yung sa headset niya, kung may dala kayong headset, is-check nyo rin para working talaga lahat ng components ng bibilin yung laptop. Check naman natin kung nag-charge siya. Click nyo lang to. So, makikita nyo, 11%, no? So, lobat kasi itong laptop na to. So, nakalagay dito, time until fully charged, 59 minutes. So, mga katek, i-charge nyo siya ng hanggang 40%. Mga katek. Then, hugutin nyo to. So, kailangan hindi mamamatay yung laptop. Kailangan buhay pa rin siya pag hinugot nyo tong charger. Then, gamitin nyo yung laptop kahit mga 20 minutes or 30 minutes para makita nyo na wala talagang problema. Yung battery niya, mga katek. So, after nyan, na-check natin yung charger, then yung flash drive, i-check nyo na, yung internet connection, na-check nyo na, yung sounds, na-check nyo na, yung webcam, i-check nyo rin para sigurado lahat ng components is gumagana. So, paano ba check yung webcam? So, type nyo lang dito. Yan, camera. Ayan, so, lalabas naman yan, no? So, Windows 11 pala itong gamit natin na operating system. So, yan, front camera. Yan yung front camera. So, ibig sabihin, gumagana. Ngayon naman, proceed naman tayo mga katek sa pag-check ng keyboard. So, syempre, kailangan yung keyboard natin is lahat ng letters is working. So, punta lang kayo ng notepad. So, type nyo lang yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kailangan yun din talaga lalabas sa screen. Then, yung mga letters, yan. So, syempre, pag pinindot mo yung P, kailangan P yung lalabas. So, kung ano yung pinindot mo na letters, dapat yun yung lalabas, mga katek. Proceed muna tayo. I-check natin yung temperature ng laptop. So, kanina, pina-download ko kayo ng CPU-Z. Ngayon naman, is download nyo is hardware monitoring. So, yung hardware monitoring nyo to is voltage, temperature, and fan speed monitoring. So, mga katek, pag gumagamit kayo ng laptop, huwag nyo ipapatong sa unan. Kasi yung flow nyan is nai-stack lang sa ilalim. So, mga katek, nakapag-install na rin pala ako ng hardware monitor. So, download nyo lang, then install nyo rin. So, maintindihan naman kayo ni seller nyan na gusto nyo i-check. Kasi kung yung binibenta niya is goods at 100% condition, hindi yan magdadalawang isip na ipacheck sa inyo. So, open natin. So, makikita nyo yung i5 natin. Ayan. Then, power. So, makikita nyo dito yung temperature ko is 70, no?
Ayan, so medyo mataas yan. Dapat yan, mga nasa 60 lang. 60 or 50. So mataas, so re-thermal paste ko lang tong kasi na-stack talaga to ng sobrang tagal na hindi ko ginagamit. So mag-re-thermal ako. So yung 70 naman is baka totohanan pa naman yan. So magagamit mo pa rin yan. Kasi maanda naman yung fan. Then makikita nyo yung temperature ng SSD nyo. Ayan. So yung graphics din, papakita na din yung temperature ng graphics nyo. Ayan. After nyo ma-monitor ng hardware monitoring at goods naman lahat, i-burn test naman natin yung laptop. I-test natin kung talagang working. So makikita nyo nag-charge na yung laptop no, kanina 11%, 15% naman ngayon. So paano ba natin i-burn test yung laptop? So proceed naman tayo. Paano ba mag-burn test? Open nyo lang yung notepad nyo. Ayan. So pana-open nyo na yung notepad nyo. So makikita nyo mga katek, tinape ko test.bat. Save as all files. File name nyo, ang ilalagay nyo is test.bat. So test.bat. Then save nyo. So pag na-save nyo na yan mga katek, magkakaroon yan sa desktop ng test. Pag sinave nyo pala siya mga katek, ilocate nyo siya sa desktop para makita nyo kagad, no? Or sa document. Kung saan nyo prefer i-save. So, pag nakapag-rate na kayo ng test.bat, so, pinutin nyo yung Control-Alt-Delete. Pag napindot nyo yung Control-Alt-Delete, click itong Task Manager. Yan. Then, punta kayo ng performance, no? Ayan. So, performance. So, pag nandito na kayo sa performance, mga katek, i-run nyo itong test. Ayan. Open nyo siya. Open kayo ng mga 5. Ayan. Open nyo kayo. Open pa. So, open pa. So, open tayo ng 5 test.bat. Ayan. So, makikita nyo dito na 100% no usage, no. Nagbe-burn test tayo mga katek. So, habang nagkitest kayo ng 5 test.bat, so makikita nyo, 1, 2, 3, 4, 5. Then, mag-browse din kayo, no? Like, mag-YouTube kayo, mag-games kayo. Yung mga online games lang, like, mga Y8 or Friv, kung meron pa nun. Test nyo siya ng mga 15 to 20 minutes, mga katek. No? So, pag hindi siya namatay, ibig sabihin, mga katek, hindi siya nag-restart, hindi siya namatay, hindi siya nag-blue screen, mga katek, or hindi siya nag-automatic shutdown, wala siyang pinakitang mga error sa inyo sa loob ng 15 to 20 minutes, so ibig sabihin, mga katek, is nasa condition yung laptop na bibili nyo. Check nyo ng maigi. Na-check nyo ng maigi yung laptop na bibili nyo. Ganun lang yung pag-check ng laptop, no? So, yung pinakalas natin, mga katek, itong tuturo ko sa inyo, paano i-check yung specs mismo sa BIOS. So, paano ba natin gagawin yon? Open nyo yung browser nyo. So, itong laptop ko, mga katek, is Toshiba. So, maganda, i-search natin kung ano yung BIOS key ng isang brand na laptop. Example, Acer. So, ano yung BIOS key ni Acer? HP, ano yung BIOS key ni HP? So, sa atin, ang gamit natin ngayon is Toshiba. So, type natin, Toshiba BIOS key. BIOS key. So, makikita nyo, F2 yung BIOS key ni Toshiba. Kung nalaman nyo na kung ano yung BIOS key ni Toshiba, ito na po yung last part natin kung paano i-check yung specs, no? Pinuli ko na kasi siya kasi papatay natin yung laptop. So, yan. Shutdown natin. So, hintayin lang natin mamatay itong laptop. So, tandaan nyo, yung BIOS key ni Toshiba is F2. Huwag natin kalimutan. So, open na natin ulit. Click natin. Then, pindutin nyo yung F2. Yan. Pindutin nyo lang. Then, may lalabas po dyan sa screen. So, makikita nyo, ito yung BIOS ni Toshiba. So, iba-iba po ang
GUI ng BIOS no ng mga laptop. So sa Acer iba rin, sa HP iba. So anong magkakaparehas, wag lang kayong malilito, no? So iisa lang naman yung gagawin natin. Titingnan lang natin kung talagang tama yung specs sa operating system dito sa internal firmware ni laptop. So makikita nyo dito yung specs ng bibili nyo na laptop. So importante rin kasing ma-check natin yan sa BIOS para sigurado tayo dun sa specs. So makikita nyo, CPU type i5, so tama. SSD, so 256 SSD. Total memory size is 12,000 MB. So ibig sabihin 12 gig. So ibig sabihin mga katek, specs sa operating system then dito sa BIOS. So mga katek, sana nakatulong tong video na to, no? Simple video tips, no? Bago kayo bumili ng second hand na laptop. Sana nakatulong tong video na to, so support nyo yung aking YouTube channel, pati aking TikTok page and Facebook page na Sempron Tech TV. So hanggang sa muli, salamat!